Hi guys, welcome back to my vlog. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin and also iset up tong SG Cam na SJ4000 Air action camera. So guys, let's go. So ayan guys, in-unbox na natin siya. So ito yung mga makikita nyo sa loob ng ano niya, ng box niya. So ito yung manual, user manual, sticker, tsaka yung mga bracket niya, makikita nyo, screw, yan, tsaka yung USB cord niya para makita nyo sa computer yung data nung video natin dito. At the same time, matcha-charge din natin siya. So ito guys, natatanggal to. Ayan guys, kung makikita nyo, para maging ano siya, waterproof, kailangan ito. Yan. Pero kung hindi nyo naman kailangan gamitan ng waterproof, pwede nang nakaganto siya. So ito yung appearance niya. Meron siyang HD, pwede rin siya ikabit sa mga TV. Tapos USB. Tapos ito yung ano niya, SD card, yung mga common SD card lang din naman. Yung SD card na to is hindi kasama doon sa package. Nilagay ko na lang din siya para at least matesting na natin. So ayan. Ayan. So guys, let's start. Okay guys, ayan. Tanggalin natin yung battery. Papakita ko lang sa inyo. Kung makikita nyo to, itutulak nyo lang siya. So aangap na yung cover niya. Then hilahin nyo lang tong part na to. Yan. Pagkahila niya, makikita nyo dyan yung battery capacity niya. Meron siyang 3.7 volts and 900 mAh. Ganun lang din kung ibabalik nyo siya. Yan. Press nyo lang. Then no need na itulak to kasi kakagat na siya. Just i-push nyo lang siya dito sa part na to. Yan. So yun lang. Okay guys, i-set up na natin siya. Konting features lang nitong device. Itong device natin ay merong LCD na 2.0 inches in diameter. Tapos 170 degree HD wide angle yung kanyang lens. Language niya is English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian. Makikita niyo na lang siya sa manual. Tapos yung video format niya guys is MP4 with 4K resolution. At the same time, pwede mo siyang ibaba sa 2.7K, 1080p and also 720p. Ang frame rate niya is umaabot hanggang 30 frame per second. Yan. So, ang compressed video niya is H.264 video codec niya yun. Image format niya is JPG and image resolution niya is max of 16 megapixels. So storage niya aabot hanggang 32 to 64 GB, kaya niya naman. And then yung kanyang charging time ay 3 hours. Gagana rin siya sa mga Windows, tested ko na rin siya. So yun lang guys. Kung mapapansin nyo guys, meron siya ditong not included to, binili ko siya hiwalay. Yan. So ngayon si-set up natin siya. Ayan guys, since may motorcycle kasi ako, kaya ako siya gagamitan ng ganito. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-set up sa helmet. So guys, i-assemble na natin siya ngayon.
So ayan guys, yung magiging itsura niya. Tapos ikakabit na lang natin to sa helmet. Proceed naman tayo dun sa next step, which is bubuksan na muna natin siya bago natin ikabit sa helmet. So ayan guys, kung makikita nyo, may mga button na siya. Ito yung power button and ito yung OK button. Yan. Sa gilid niya meron ding up and down button. So bubuksan na natin siya para matest na natin siya. I-hold nyo lang to para mag-open. Guys, pag automatic nakasaksak to, nag-open to and then nagpe-play din kaagad. As long na meron siyang power kaagad na ma-detect. So ayan, kung makikita nyo, nagpe-play na kaagad siya kasi kabubukas ko lang. Yan. Kung mapapansin nyo, ayan, naka-video mode na siya. May 4K resolution na siya guys. May Wi-Fi, battery, at saka yung SD card niya. Ayan. Ayan. Automatic na yan pag binuksan nyo or sinaksak nyo kaagad na may power. So, ayan guys, kung makikita nyo, medyo malabo siya pero sa personal, malinaw siya. So, click nyo lang uli yung power button. Then, yan. Ito, naka-video mode siya guys ha. Yan, i-press nyo lang para tumigil yung OK, para tumigil yung recording niya. Then, press nyo yung power button para lumipat siya sa ibang mode. Ayan guys. Ngayon, nasa photo mode naman siya, which is yung magpipicture siya. Meron siyang 16 megapixel. Ayan guys. Date and time, makikita nyo rin. Ayan. Kung makikita nyo, yan, kiniklik ko siya. So, yun, nagsha-shot na siya. So, yan guys. Magkaiba lang sila ng resolution ng video kanina. Tapos, yan. Makikita nyo yung mga symbol niya sa taas. Ganun din. Parehas lang din ng sa video mode. And then, ngayon, lipat naman tayo sa ibang settings. Click nyo lang din yung OK guys. Ayan, makikita nyo yung mga naka-record dyan, yung video and picture. Press nyo lang yung up and down. Ayan. Ito yung previous kong video. Kung makikita nyo guys. And then para i-play siya, click nyo lang yung OK button. Ayan guys. Ayan yung previous ko. Ayan, makikita nyo. Pag i-stop nyo rin, press nyo lang din yung OK. Ayan. Ngayon guys, kung gusto nyo naman siyang i-delete, i-hold nyo lang yung OK button. Then, mag-a-appear yung, ayan, delete. Tapos, confirmation. Siyempre, hindi ko siya i-delete. Pero yun lang yun. Confirmation nyo lang. Then, okay nyo lang. Madi-delete na siya. So, yun guys. So, yan guys. Click nyo lang lagi yung, power button para mag-switch sa ibang setup. Then, ito guys, i-click nyo lang yung OK para mapasok nyo yung settings. Yan. Kung mapapansin nyo guys, dito sa video mode sa taas, makikita nyo yung 4K resolution. So, pwede nyo siyang baguhin guys. Meron siyang 4K, 27, 700, and 720p and 1080p. So, nakaset siya ngayon sa 4K resolution with 30 frame per second. Yan. So, ito yung mga settings niya. Explore nyo lang guys. Then, guys, click nyo lang din yung ayan, yung power button para lumipat siya dun sa isang setup, which is yung photo settings. Ayan, may resolution niya, pwede nyo rin baguhin. 16 megapixel yung ating default setup na. Meron din 12 or hindi, pwede nyo rin babaan guys. So, ito yung mga settings niya. Next nyo na lang. Click nyo lang yung power button. Yung Wi-Fi niya guys, ito. Important to guys. Para at least ma-access natin yung Wi-Fi nila through phone natin via hotspot. Ayan guys. Click nyo lang yung Wi-Fi yan. Pag nakagantong mode siya, pwede nyo i-connect siya sa cellphone nyo guys. So, ito yung SSID niya. And password. Kailangan yan yung Wi-Fi na papasukin nyo. Wala na kaibang papasukin kung hindi yan lang. So, kapag nakaganyang mode siya, tsaka nyo lang siya ma-access guys.
Later ipapakita ko kung paano gamitin yun guys. So ayan guys, yan yung mga settings. Then press nyo lang din yung power button para mag next siya. Ayan. Language, data, and format, pwede nyo reset to factory settings. Then power button nyo ulit, pwede nyo na siyang i-exit guys. So ayan, pagka-exit nya, yan, babalik ulit siya sa video mode. Ganun lang, next lang din, up, down, and then okay. Yan. So guys, yun lang yung setup na kaya niyang gawin. Then proceed naman tayo sa next video. Okay. So ito yung Wi-Fi guys. Kailangan pasukin muna natin yan. Yung kanina, kapag naka Wi-Fi mode siya, tatandaan nyo lang guys ito. Yan. Dapat nakagantong setup siya para at least magamit natin yung application. So guys, balik na tayo. Ayan. Kung makikita nyo guys, ito yung SJ Cam Zone. Ayan. Yan yung pwede natin i-download sa App Store and Play Store. So guys, kailangan muna natin kumonek sa ating Wi-Fi. Yung kaninang nakita nyo dun sa SJ Cam, yun dapat yung i-connect nyo. So open nyo lang. Ayan, kung makita nyo yung SJ4000. Tapos yung password nyo yung kanina, yung nakalagay doon. Then click nyo lang to. Yan yung kailangan natin na Wi-Fi hotspot. Naka-hotspot siya, which is ibig sabihin direct tayo sa ating device. Pero wala siyang internet guys para ma-access lang natin siya remotely sa ating device. So yan, kung makikita nyo guys, ay yung SJ Cam, yun yung application na i-download natin sa App Store or Play Store. Then connect nyo lang to camera. Yan guys, yan, makikita nyo live yan guys. Yan. So, dyan makikita nyo, pwede nyo rin baguhin yung settings. Pwede rin kayong mag-record sa ating device. Dito, mga settings niya, pwede nyo rin dyan baguhin. Remotely, makikita natin siya. And then dito, sa part na to, sa album, makikita nyo yung videos. Yan, mga videos niya at mga photo. Videos, yan. Yung mga videos, pwede nyo i-play yan, pwede nyo rin i-download guys. Pati yan, yung mga picture na yan, ma-download nyo rin yan guys. Yan. So, yun lang guys. Madali lang naman din siyang i-explore. Pwede rin kayo mag-live viewing. Yan. So, yun lang guys. Proceed naman tayo dun sa actual video natin na dinownload. So guys, ito yung actual video niya. Makikita nyo yan. Ginagamit ko na siya dyan. Nakakabit na siya dun sa ating case. Makikita nyo guys. So yung video na to is binaba ko lang sa 1080p. Hindi ko pa ginamit yung 4K resolution niya kasi hindi mabasa ng phone ko, hindi kaya yung 4K resolution, kaya in-adjust ko siya sa 1080p. So HD pa rin naman yung 1080p, malinaw pa rin naman siya, saka nakikita pa naman sa actual video nung yung mga plate number nila. So ayan guys, ayan, makikita nyo guys yung mga nadadaanan ko. And then ayan, so ito lang guys, yan mga nakakasalubong ko. Sa actual video niya nakikita ko yung mga plate number nila, pero syempre iwasan din natin, kaya tinakpan ko lang itong mga plate number nila for security purpose din. So yan guys, medyo patagalin pa natin para at least makita nyo. Meron siyang 30 frame per second, ibig sabihin 30 shot per second